Praise God. Ang sabi doon sa Luke chapter 2, verse 42 downwards, na dumating yung feast o Passover, at ito ay celebration at commemoration ng paglabas ng Israel sa Egypt. And then from Nazareth, Joseph, Mary, and the Lord Jesus Christ go to Jerusalem to celebrate the feast of Passover. At pagkatapos ito ay bumalik na si Joseph at si Mary sa Nazareth, pero naiwan ng Panginoon sa temple. So hindi alam ng dalawa na hindi nakasama ang Lord. At tinanap nila sa kamag-anak, mga kakilala, pero wala rin ang Lord. And they returned to Jerusalem at nakita nila ang Panginoong nasa templo, kausap ang mga teachers of the law. At magsalita si Mary, sabi niya, "Anak, hinahanap ka namin. And I want you to listen to the answer of the Lord Jesus Christ." Siya po'y 12 years old. At ito ang sabi niya, "Bakit niyo kayo hinahanap? Don't you know I'm doing the Father's business?" Ay kung bakit nakalimutan po ni Mary at ni Joseph ang Lord, because ma-attract po sila sa celebration ng Passover. Gusto ko kayong paalalanan, mga minamahal. Meron pong celebration na gaganap sa mundo ngayon, lalo na po sa Pilipinas. At nga po yung ating pong December season celebration. Wala pong pangit dito, walang masama, as long na ito po yung ginagawa natin in a decent, biblical way. But, siguruhin natin na ang sentro ng ginagawa natin ay yung Panginoong Jesucristo, ang will ng God the Father. Dahil kung hindi po ito nakasentro sa Lord at ito will ng God the Father, ito po ay tourism lamang, self-enjoyment, and for personal and family pleasure. That is my great concern. Baka tayo po ay makot unaware sa truth na bababa ang Lord at magaya po tayo kay Mary at kay Joseph na na-miss po ang Panginoong Jesucristo. And that is the reason na tayo po ay nagpapaabot sa inyo ngayon at tatapos lang po ng gawain natin sa Kalambaten na kung saan maraming himalang ginawa ang Lord. Ang buong Laguna chapter siya ay nandiyan dyan. Mga taga Cavite at iba't ibang mga tao na nangangailangan ng himala. And the Lord meet them all. At tayo po ngayon ay nasa church natin dito sa Calamba, Laguna. First time po natin ginawang mag-taping sa ating po mga chapters. Usually ginagawa natin sa bahay, sa office, sa EDSA. But now, ito po tayo. If you will ask question, why? This is the answer. Ilang araw na po akong bothered in the spirit. Praying na huwag niyo pong ma-miss yung kada gawain natin sa Sunday, sa mga chapters, sa EDSA, ang live streaming. At pag po tayong ma-attract po ng celebration na gaganap po ngayon sa buong mundo, maging po sa ating bansa. Kasi natawag ko nga pong celebration concerning this season, na dapat po ang reason kung bakit meron tayong celebration ngayong season ay ang Panginoong Jesucristo, not traditionally but experientially. Kaya again, I repeat, wala pong masama kung tayo po may celebration sa family, personally. At again, let us see to it na siya po'y nakasentro sa Lord at siya po'y will ng Diyos. So, ito po'y celebration natin tayo lang, family affair, personal affair, tourism, ano? Again, let me remind you, kung niyo pong payagang mawala ang Lord sa isip at puso niyo, kagaya na nangyari kay Mary at kay Joseph. Kasi hindi naman nakalimutan ni Joseph at ni Mary ang Lord. But the truth, they miss the Lord. Dahil na-attract po sila sa celebration na gaganap sa Jerusalem concerning the Feast of Passover. Eh, ganito rin po sa nangyari ngayon. Parang kayo po'y nasa ibang bansa, nasa ibang lugar sa Pilipinas, tourism, vacation, family vacation, or get together, whatever it is. I am so much concerned that you will miss the Lord. Dapat busy po tayo ngayon sa Panginoon, personally, as a family, as a congregation, as a church, doing the will of the Father. Nagbibigay ng brochure sa lahat. Hindi lang po tourism, personal gain, family union, family unity, and family vacation. We have to go more than that.
At lalo-lalo na po, baka hindi kayo nakaka-attend dahil sa pagitan ng pera. Nakakalungkot po yun. Let us listen to the Lord Jesus Christ who said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya with that in mind, I believe, I claim that you are so busy in your communion with the Lord, in your love fellowship with the Lord, your obedience and deep intimacy with the Lord. Hindi nyo po napansin, December 23, may gawain po tayo. Hindi po siya aksidente, para ipakita po sa lahat na ang maganda pong celebration ngayon ay ang Panginoon ang magligtas ng kaluluwa. Para hindi po mawala ang apoy natin. Kasi alam niyo, ang mangyari nito, pagdating po ng January, walang pinagkaiba na nakalipas na mga taon. Baka lagi niyo po itong ginagawa, nakakalungkot po yun. Dapat salubungin natin ang 2025 sa isang pagsalubong na iba, hindi the same as usual. Dapat wala na po tayong holiday sa sarili natin. At huwag na po tayong gumaya sa unbeliever na lagi nag-a-abroad para sa family vacation, para sa self-pleasure, sa tourism, sa shopping, and much more. Iba po ang buhay natin. Madali po tayong ma-attract sa mundo at madaling mawala ang apoy natin sa Lord. At di po sapat, sabihin natin nagpipray tayo. O nagbabasa ng Bible before shopping, tourism, playing, at ano po yung lugar na gusto niyong puntahan. Alam niyo, ano pong tawag ko ron? 50-50. Kinakailangang maintindihan po natin, mga anak, mga minamahal. Ang kaligayahan natin ay nasa Panginoon. Siya ang kahulugan ng buhay. Ay kung tayo man po ay mag-a-abroad, magninegosyo, magtatrabaho, at meron pong family vacation, union, or holiday, see to it na ito po yung will ng Diyos, and we are talking about the Lord, and we are sharing the Lord whenever we go. And that is pleasing to God. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, madama po ng mga anak mo ang concern ko. Mula sa iyo. At kung meron po nagkulang, salamat, sila po hihingi ng tawad sa mag-aayos ng sarili. At magiging aral po ito sa lahat. Huwag mo kaming masumpungan, kagaya ni Mary at ni Joseph, na nakalimutan ng Panginoon, na very busy na ginaganap ang kalooban mo. Sa murang gulang, dahil sila po na-attract ng celebration ng Passover sa Jerusalem. Maging malinaw po sa lahat ang paabot na ito. At salamat sa iyong presensya, Holy Spirit, na sumama sa pagpapaabot ng iyong lingkod, ang tatay ng lahat, ang kanilang spiritual father. Salamat sa kanilang humility. At salamat, mga anak, mga minamahal, my crown and my joy, for loving and obeying the Lord, and dying to the system of the world. And thank you, Father, for sealing their salvation unto perfection. Come, Lord Jesus, we are waiting for you. And all God's children say, Amen and Amen.